Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 23, 2020 at ito po yung ating mga top trending ngayong araw na to. Si ABS-CBN, si Dito, Merrimart, Holcim, Certec, Nickel, GFC, ANI at saka si APX at ang ating PSEI index. Ayan, so ang tindi ng shakeout kanina ni PSEI. So nag-loss tayo ng negative 0.58% pero mamaya sukatin natin at more than 2% yung nakita natin nung umaga na magtuloy-tuloy po yung pagbagsak ng ating market. So 6,000 level na tayo at nagkaroon nga tayo ng retest dito sa ating MA 100 na naman. Okay, so bago tayo magpatuloy, please read po yung ating mahalagang disclaimer. Okay, at sa mga bago nating kasama, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga daily reviews po natin. Ayan. So, yung mga nagtatanong ng A-Rates nung nakaraan, so baka hindi nyo pa po napanood yung videos natin about sa kanya para meron kayong idea. So, yung nagre-review tayo is 30.05 yung offer price or rather yung maximum price niya. Pero ang nangyari is 27 pesos po yung approved na final price po nitong si A-Rates natin. So, sa ibang mga kailangan natin as a trader, so i-browse nyo na lang itong bandang baba ng channel natin. So, marami po nakalagay dito. Baka po makatulong sa inyo sa trading journey natin na ito. Okay? At kung medyo lito ka, so hindi mo masyadong kabisado yung Facebook, rather yung YouTube natin, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account kasi minsan nagpo-post tayo at nakaipag-usap sa mga kasama po natin na traders naman. So, lahat po ng nakapost po dito is all related po sa stock market. Ganun din po dito sa ating Palabi Traders na Facebook page naman. Okay? Sa mga news, pag mahilig kayo, is follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palaboy Trader naman para sa mga retweets natin, sa mga news na tingin natin is significant. So, makita mo, merong lumabas na news kanina. So, yun nga, nagkaroon na naman ng suspension ng non-essential outbound travel mula dito sa ating mga NAIA, ayan, so sa ating mga paliparan. So, ibig sabihin, hindi na maganda yung business ng ating mga air or rather travel concessionaires natin, sina Cebu saka si PAL. So, baka si Macro Asia mag-react din, no? So, hindi siya kasama sa trendings, kaya hindi natin ma-review ngayon. Okay, so silip tayo dito sa ating PSEI index. So medyo wala nga pong momentum itong ating PSEI. So tingin natin is dadaos-dos pa rin po itong si PSEI. So kahit medyo maganda yung candle natin ngayong araw na to kasi makita mo naman merong malakas na rejection nung magkaroon ng touch po dito sa ating MA 100. So medyo bagsak na bagsak po kasi yung mga prices ng mga blue chips. Kaya minsan madali na pong itulak ng ating mga malalaki yung mga puhunan, yung mga financial institutions po natin. Pero kahit ganyan, kahit medyo dowgy yung ating nakita sa kanya, tingnan natin sa 5-minute kung meron siyang momentum. So, nagkaroon siya ng drop down na malakas. Sukatin natin kung ilan yung pagbagsak nitong ating si PSEI. So, kahapon is 22. So, nagkaroon siya ng fake out. And then, nag-drop siya ng up to negative 2.4%. So, hindi maganda, no? Pero yung pag-akyat naman ng kanyang prices, paunti-unti naman. So, siguro maraming namili ng mga bargain po ng mga blue chips po natin. So, kahit papano, nakahinga na maluwag siguro yung mga blue chips natin. Pero guys, wag muna kayong masyadong optimistic kasi nga, i-temper muna natin yung expectations. Wala pong momentum yung ating RSI. So, makadrawing ka sa kanya. Meron siyang, yung mga peaks niya is nagko-coincide at talagang matindi po yung pagbagsak ng ating market sa ngayon. So, tingin nga natin dahil ghost month na next month at kung hindi magiging maganda yung maririnig natin sa zona ni President Duterte or magkaroon po ng complete reversion from GCQ to MECQ sa Metro Manila is malaki po yung chance na bumalik tayo dito sa 5,900 level. So, kanina nagkaroon na tayo ng touch, di ba? So, dahil hindi maganda yung candle at yung sentiment sa buong market, makita mo dito sa ating net foreign buying naman natin is negative 710.59 million. So, talagang walang may gusto dito sa ating PSEM market kasi nag-aalisan po yung ating mga foreign investors naman. Ayan. So, tignan mo na maigi yung portfolio mo. Baka naman sobrang-sobra na yung loss mo.
sa mga traders to guys. So hindi ka pa rin nagka-cut loss, baka masira yung yung mga plano mo. So tingnan mo na maigi kung ano yung nilagay mo na risk reward ratio sa mga stocks na pinapasok mo po. So kahit pa paano, umakit yung index natin at nag-loss lang tayo ng 0.58%. So yun nga, ang mainit na pinag-uusapan sa ngayon, merong announcement si COL Financial is yung about sa economy. Palace says NCR may return to stricter quarantine if virus cases hit 85K by end of July. So ngayon po ay July 23. So isang linggo na lang. So naghahanap ako kanina ng updated na cases sa Philippines natin. So meron ako nakitang website, worldometers.info, about sa coronavirus. So makita nyo, ito yung latest cases natin as of 10 a.m. yata to, yung update. So makita mo, yung nakalagay dito na yung huli natin is 72,000 is ngayon nasa 74,000 na. So parang sa isang araw is more than 2,000 yata yung nadadagdag dito sa ating cases. Then multiply mo ng 7 days, so around 14. So mukhang malalampasan niya yung 85,000 na palugit po ng ating Malacanang Palace naman. So mukhang baka tutuhanin ni na President Harry Roque, spokesman Harry Roque, yung announcement na magre-revert sa MECQ si Metro Manila, which is yun yung ayaw natin kasi makita mo naman nagre-react yung market, ayaw niya ng ganon, walang masyadong business. So baka bumagsak pa tayo pag nagkaroon po ng reversion from GCQ to MECQ naman. So sana hindi mangyari, pero worst case worst, be ready sa mga traders na kasama natin. So itong panahon na to is para sa mga long-term investors natin kasi regardless naman sa movement ng market, nag-accumulate lang sila. Siguro depende sa kanila every month or every week kung medyo marami silang puhunan. Pero sa ngayon is, wag muna tayo mag-expect ng malaki sa ating PSEI. So, mapapansin nyo naman siguro, ang dami po dyan nagkakaroon ng mga fake out sa kanilang mga breakout. So, siguro maganda kung nasa labas ka, dyan ka na muna hanggat walang goodbye signal po si PSEI kasi baka maubos yung pera mo, kakakat loss mo, sabi nga ng mga kasama natin, doon sa mga stocks na clickbait yung dating sa kanya. So, parang yun nangyari, mamaya tingnan natin kay Ani. So si Sir Tech parang ganun din, di ba? Akala mo magre-reverse pero bumagsak din naman siya. So hindi ko na buksan kanina yung ating finance section. So buksan natin ng konti. So ayan, so tingnan mo nga naman, no. Pagdating sa US market, makita mo dito sa kanyang futures is maganda na naman po yung market ng United States. Ayan. So congrats kung meron kayong binabantayan dito sa US market kasi bull na bull po yung kanilang run. So mukhang tataas na naman sila. So kahapon nag-green po sila, plus 0.62%. At makita mo naman singled out talaga si Philippine market kasi kahit dito po sa buong Asia natin is hindi po umabot ng more than 2% yung kanilang mga losses naman. So yung iba nag-gain pa nga ngayon ng 0.7, 0.8, and then meron pa 1% dito sa ating global indices. So ngayon, mamayang gabi, expectation is maganda yung Europe market. So makita mo dito, puro green na sila kasi nagsasabay nga sila dito ng ating mga US futures naman. So mukhang singled out talaga si Philippine. At yun nga, di ba sabi nila, sa Pilipinas na lang yung merong pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ayan, so yun po yung situation. Kaya po ayaw po umangat ng ating PSEI market sa ngayon. So sana yung mga gamot na madalas na sinasabi dito sa mga social live feeds natin sa Instagrams is mailabas na talaga para naman mag-rejoice na si PSEI market. Pero sa ngayon, wala tayong magawa. Stay on sidelines kung nasa labas ka at wag kang sasabit doon sa mga mga clickbait na stocks natin kasi sa ngayon, pag once kasi bumagsak itong index natin, lahat po yan, damay-damay po diyan, konting gains lang, nag-aalisan na po yung mga kasama natin na traders naman. So ang expectation natin, mukhang pagdating lamang dito sa daily cases natin, aabot tayo doon sa 85,000 na limit ng ating government. So depende na lang sa kanila kung itutuloy nila yung MECQ na reversion po natin, which is mag-expect tayo baka bumalik tayo sa 5,900 or worst case mga 5,800 naman kasi ito yung ito kasi yung 5,900 and yung next level niya is dito naman sa around 5,800.
Ayan. So mukhang matagal pa bago makaahon po yung ating market. Okay, so yun yung nakita natin. So punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So yun nga, sa wakas nagbukas na rin si ABS-CBN, pero tignan mo naman, opening pa lang, talagang nagkaroon na ng flooring yata dito kay ABS-CBN. So ang pinaka lowest point niya is 10.36. So hindi na gumalaw yung kanyang prices. Nakailang trading halt daw yata itong si ABS-CBN natin. So nag-loss siya ngayong araw to ng negative 29.91% nung buksan yung market po natin sa kanya. So sana yun nga lang, para baka hindi makalabas yung mga kasama natin. Kasi kanina yung pinost natin dito sa ating Facebook account, makita mo dito sa bid side, wala pong nagbibid dito kay ABS-CBN. So, bagal yung net natin. Makita mo sa bid side, first time ko din makita yung ganito. Wala pong gustong bumili dito kay ABS-CBN. So, ang dami nagbebenta. O, kita mo, 1.5 million shares yung binibenta, 382 yung mga traders na gustong lumabas at 10.36. At wala namang gustong bumili sa kanya kasi alam naman natin, di ba, nasabi natin nakaraan, nag-expect talaga tayo ng massive na drop down dito sa prices po ni ABS-CBN. Actually, ang expectation natin kasi 30% lang yan, di ba? More than 50% yung possible na ibabagsak ni ABS-CBN natin. Kaya pag-isipan mo muna bago ka sumalo sa kanya, guys, yung nag-hope po ng kaunting bounce dito kay ABS-CBN, baka it's not time yet. Kasi sinabi na nila dun sa previous disclosures na 50% po ng revenue ni ABS-CBN is galing po sa kanyang broadcasting. So wala na yung broadcasting, so 50% ng kanyang revenue mawawala. So expectation ko is 50% and more ang pwedeng mawala sa stock value po ni ABS-CBN. Although sinabi naman dun sa mga news na meron pa rin naman siyang mga digital platforms para kumita si ABS-CBN is hindi na siya ganun kasi lakas. So makita mo naman, nilet go na niya yung ibang mga employees po niya sa kanyang network, lalong-lalo na yung mga talents niya. So si Vice Ganda, nagtayo na kanyang Vice Ganda digital channel. Ayan, so yung mga nanonood sa kanya, doon na lang pupunta siguro kasi mukhang isa siya doon sa mga na-let go po ng ABS-CBN natin. So, tingnan natin kung ano yung mangyari dito bukas kay ABS-CBN. Pero bottom line, nag-expect pa rin po tayo ng massive drop down ng price po ni ABS-CBN. Kaya huwag ka munang sumalo, magantay ka ng mga doji or green candles or kahit merong red dyan pero maganda yung pagkaka-close niya, maliit lang yung candle. Yun po yung abangan natin para naman sa konting bounce po as a trader dito kay ABS-CBN. Pero as a long term, hindi na po natin sinasuggest itong si ABS-CBN kasi hindi po maganda yung kanyang future. So merong news galing kay GMA News Online. So dito nga dinescribe po yung pagbagsak ng around 3.8 billion peso yung market value po niya kasi biglang nag-crash ng 30% yung kanyang stock market price naman. So pwede nyo pong basahin dito yung related po na news kay ABS-CBN naman. Okay, so punta tayo kay dito. So dahil pandemic, hindi maganda yung mga environment. So nakita mo naman, nagkaroon na ng breakdown na tuluyan itong si dito natin. So mukhang gusto pa niya pumunta dito sa baba ng ating oversold level kasi yung direction po ng ating MACD, yung ating blue line is padaos do sa ating red line. And then makadrawing ka na sa kanya ng isang descending trend lines ng ating RSI value naman. So dito sa price action natin, makita mo naman yung 2.8 na nilalagay natin na support niya nung nakaraan, na break na niya at actually kanina more than 9% yung down nitong si dito natin, naka-recover na lang siya ng konti bago po siya mag-close naman. So selling volume pa rin yung nakita natin. Pwede na kaya tayo mag-drawing sa kanya ng isang descending trend channel naman kasi meron na siyang possible na trading channel na binubuo kasi patuloy na dumados-dos po yung kanyang mga prices naman. Ayan. So, pwedeng ganito para mas malinaw yung peaks ng ating mga lines. So, drawing lang natin na maigi para sa mga kasama natin na traders. So, sabi ko sa inyo, kung long term ka, talagang titiisin mo itong nangyayari kay dito natin. Kasi expectation natin is babagsak pa po itong prices ni dito kasi nga by July 28, di ba, yung kanilang disclosure or meeting para naman doon sa additional 40 billion shares which is tingin natin matutuloy talaga yung kailangan po nila yon para
matuloy po yung pagtatayo nila ng mga cell towers nila sa buong Pilipinas. Ayan. So, kasi ngayon ang nirarush, di ba, yung around 1,000 or 2,000 cell sites nila until December, sabi ng kanilang spokesman. So, okay lang yon siguro sa current financial niya. Pero yung networks ng buong Pilipinas na marami na talaga siya para maging competitive siya kina Globe at saka PLDT natin is kailangan niya po yung 40 billion na additional na stock shares or stock option plan para kay dito po natin. So, yun nga lang sabi natin, di ba? So, meron bang institutions na bibili sa kanya? Magkano yung final price niya? So, yung, ang sabi kasi, minimum par value niya is 1 peso. So, doon ba bibili yung mga investors natin? Or lahat ba ng 40 billion is sa mga retailers na kagaya natin ibibigay? So, kahit siguro anong lumabas doon, ang pinakamaganda lang doon is merong malaking investor na papasok sa kanya at saluin siya ng medyo mataas sa 1 peso na minimum par value ng 40 billion shares na ibibigay po ni dito natin. Pero sa ngayon, technicals lang muna tayo guys. Kita mo naman, wala siyang buyer's momentum, walang RSI, pabagsak, yung MACD pabagsak, volume is mataas. So selling volume at nag-expect tayo ng retest around 2.57 na support naman natin sa kanya nung nakaraan. So, meron kasing dalawang candles dito. Nagkaroon ng rebound at nag-support yung candles natin dito naman sa area na ito. Pero, obviously, pabagsak po yung prices ni dito naman natin. Okay, so yun nakita natin. Technical side at very obvious naman. Ayaw talaga niyang umakyat sa ngayon. Okay, next po natin si Mary Mart. So, ayun, nabasag niya yung yung fill the gap natin na pinag-usapan nung kahapon ba to? So, sabi natin is ito yung pinaka last defense niya is around 2.24. Pero mukhang takot lahat sa estado po ng ating Philippine economy kasi yung contraction, yung dati in-expect is more than 6%. Parang ngayon ang sinasabi sa mga news is more than 14% yung contraction po ng GDP ng Philippine economy. So, very bad yan na news kasi ayaw ng mga investors na mga ganyan po dito sa ating market. So makita mo at mukhang nag-support yung ating na-drawing sa kanya na descending trend channel. Yung pinakababa niyang trend lines. So anyway, hindi pa rin naman tayo optimistic. Falling knife pa rin siya at naghahanap pa rin ng malakas-lakas na support naman sa kanya. So kung ayaw pa rin niya dahil meron naman siyang konting bounce dito, wala pang Dow G, is dito naman sa bandang baba ng week ng ating previous candle naman sa kanya. So, dito tayo mag-aabang ng possible bounce sa kanya. Kasi yung body ng candle is hindi nag-hold. So, obviously, maghanap pa rin siya ng mas malakas-lakas na support area naman. So, yun nga, sabi ng ibang makasama natin sa social live feeds, malapit na siya sa 1 peso na offer price po nitong si Mary Mart. So, ayan, yung iba hindi pa rin yata bumibitaw at may hawak pa rin above 3.8. So may nakita tayo man nagpo-post. Nandito po yung mga average level naman nila. Ayan. So sana nakalabas yung iba nating kasamahan. Kasi may time naman na pwede tayong bumalik dito kay Mary Mart. Lalong-lalo na, tignan mo, ang laki ng binagsak po ng kanyang price kung hindi ka marunong mag-cut loss. So 40% yung mawawala sa value ng pera mo kung dito ka sa average natin na around 3.8 naman. So, anytime pwede tayong bumalik dito as a trader. So, yun yung kagandahan ng trader na mayroong cut loss sa kanya. So, nasisave po yung ating capital pag mga ganito. So, unexpectedly, hindi siya makarebound. So, yun nga, medyo overpriced siya. And then, yung economy po natin is hindi maganda. Although may nakikita tayo pa isa-isang mga picture dito sa social live feeds, yung mga additional na stores na bubuksan niya at then, di ba, i-replace niya yung ibang store na nasa kanyang Double Dragon or rather sa kanyang mga city mall. So, ilalagay niya doon si Mary Mart. So, abangan natin yung mga news na yun. Yun siguro yung magiging catalyst para kahit papano magkaroon na ng bounce itong si Mary Mart. Pero sa ngayon, wag muna, negative 7.2%. Ang laki po niyan. At hindi pa natin kita yung bottom based lang dito sa candlestick reading natin at saka sa volume reading po kay Mary Mart. Ayan. So, meron na siyang RSI pala dito, no? So, yan, pwede mong abangan kung yung RSI level natin is magkaroon ng breakout dito naman sa bandang isang side. So, siguro above RSI 50, mas maganda for possible bounce play kay Mary Mart. Pero sa ngayon, huwag muna, hindi po maganda si Mary Mart. Okay? Next po natin si Holcim.
So, ayun, pabagsak pa rin siya guys ha. Meron ba siyang support dito sa kabila? Parang wala, no? O, meron. So, hanap tayong support dito kay Holcim. Hindi tayo makahanap ng nakaraan kasi very bearish tayo sa kanya. So, 4.26 po yung susunod na support nitong si Holcim. Wala pa rin buyers momentum, puro sellers pa rin yan. So, ingat na lang po kung nagbabakasakali kayo na pumasok dito kay Holcim, maganda siguro yung tinatawag natin na end of the day trading. So, antay mo, magkaroon siya ng mga doji na ganito at the end of the day or magkaroon siya ng isang malaking volume na magbubuhos talaga and then the next day is green po yung ating candle para masabi natin na yun na yung capitulation ng kanyang downtrend. Pero sa ngayon parang wala pa. Falling knife pa rin din po itong si Holcim natin. So ngayong araw na to, nag-loss siya ng negative 5.52%. So yan po yung support natin, 4.26 naman. Okay? Punta tayo dito kay Certec. So, very confusing yung isang disclosure nitong si Certec natin. So, kasi yung isa niyang subsidiary, ang sabi dito, nag-acquire siya ng 4 million shares at 5.99 noong July 22 dito kay Certec natin. So, mukhang bumili sila at open dito sa ating market. So, 5.99 is kahapon lang, no? July 20. So, kaya pala nag-green yung candle nitong si Certec kahapon. Merong bumili na subsidiary po nitong si Certec natin. Pero makita mo naman ngayon, ayaw pa rin ng mga trader sa kanya. So, balik natin yung ginuwit natin sa kanya na trend channel nung nakaraan para makita natin kung nasaan na siya. So, kung dito ka, stricto ka, basag na siya, di ba? And then, nagsusupport siya at baka siguro i-fill the gap na rin niya itong nandito sa baba natin, yung previous support niya at around 5.6 naman. Ayan. So, mukhang mag-fill, konti na lang fill the gap na siya. And then, maghanap siya ng support ulit kasi basag po yung bandang baba ng ating descending trend lines naman sa kanya. So, very strong downtrend din itong si Certec. So, wag muna. At laki din ng loss yan, negative 7.05%. So, papunta siya ulit dito sa ating oversold level at kita mo naman, wala pong momentum yung ating MACD sa kanya. So, mas mababa po yung blue line at nasa ilalim po ng ating red line. So, suggest natin sa mga traders na kasama natin, wag muna kay Certec. Okay? So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, ang daming bawal ngayon sa ating market. Next po natin si Nickel. So, mukhang intact yung kanyang uptrend. No? So, although nag-loss siya, negative 4.02%. So, ang ganda sana ng breakout niya kahapon. No? So, kahit pa paano, malakas pa rin yung uptrending channel nitong si Nickel natin. So, mukhang malakas na support yung ating MA20. So, bantayan mo lang, huwag mabasag yan. So, dahil intact pa rin naman, di okay lang hawakan yung shares mo dito kay Nickel. Kung halimbawa, ang average mo is dito sa around 2.15 naman sa kanya. Okay. So, kahit yung kahapon, okay pa rin naman kasi yung ating MA9 is nasa taas po ng ating MA20 and then yung prices naglalaro sa ating MA9 above naman. So, ang different case or scenario natin is, siguro kung makakita ka na naman ganito, nasa ilalim ng MA9 yung ating mga prices. Pero sa ngayon, okay pa siya, di ba? Kahit medyo malaki yung volume na lumabas sa kanya. So, long-term uptrend pa rin naman itong si Nickel natin. RSI is still above RSI 50. So, sumabay na lang siya sa sentiment ng ating market. So, kaya nag-take profit po karamihan ng mga traders natin sa kanya. Okay? So, yun lang nakita natin sa kanya. Intact pa rin naman yung kanyang trend channel at medyo pagapang po yung pag-akyat nitong si Nickel po natin. So, nasama si Jollibee. So, padaos-dos siya, no? So, hanapin natin yung kanyang next support. So, ang pinakamalakas na support niya is 121. So, sabi nga nila, mas mahal pa yung yung meal A ba nitong si Jollibee kasi 151 pesos ba kumpara sa per share price po ni Jollibee na 126.6 pesos sa ngayon. So, same sa conclusion natin doon sa ibang stocks. So, market sentiment. And then, hindi maganda yung mga earnings niya na lumalabas sa kasalukuyan. Kaya, ganyan po yung nangyari dito kay Jollibee natin. Ayan. So, watch out lang. Baka magkaroon ng bounce. Short-term bounce pag nagkaroon ng mga green candles dito sa bandang baba ng ating descending trend lines na nadodrawing naman sa kanya. So, pinakamalakas na support na niya, 121. Pag na-break yan, meron siyang malaking gap dito
na i-close po itong si Jollibee natin. So, watch out na wag ma-break yan kasi eto po, medyo malaki din yung area na i-cover nitong si GFC natin. So, normally, ganyan kasi nangyari. Pag pabagsak, nag-fill the gap yung mga ating mga stocks naman. So, papunta na siya sa oversold level. So, don't buy muna kahit long term ka sa kanya kasi hindi maganda yung sentiment ng market. And then, for selling volume po at yung blue line is nasa ilalim po ng ating red line naman sa kanya. Okay, so nag-loss siya, negative 2.62%. So, next natin si Ani. Medyo, maraming nanghinayang dito kay Ani kasi, di ba nagkaroon ba siya ng trading halt? So, 21, 22, nagkaroon ng trading halt itong si Ani para doon sa pagbili niya kay P8 ni DFNN. So, kung tama tayo ng pangalan ng company na yun. So, nagkaroon siya ng trading halt and then nagkaroon siya ng opening. Pero ang sabi, isaglit lang itong pag-akyat ng kanyang price. So, pagdating sa 5-minute chart, mukhang first 5 minutes lang umakyat itong si Ani natin. So, sana walang masyadong na-fake out sa atin. At umakyat kasi siya ng 18.26%. So, siguro maraming nag-aakala magsisiling itong si Ani natin. Pero siguro yung, di ba, yung padaos-dos yung ating main index, yung PSCI natin. So, kaya nagkaroon din ng profit taking sa kanya. Ang hindi maganda dito sa nangyari sa kanya, di ba, nag-loss pa siya ng negative 5.37%. So, ang nangyari kasi pag ganyan, guys, so halimbawa, yung mga may kita dito or naka-average dito sa area na to, ibebenta na yan talaga kasi kaysa magkaroon sila ng loss, hindi maganda yung market. So, kaya naman, biglang bumagsak yung kanyang price kahit na meron siyang very good news na nilalabas sa ngayon. So, tungkol dun sa pagbili niya ng Pay8. So, it's a good investment sa kanyang company kasi magkakaroon siya ng mga digital assets. So, hindi natin alam kung ang epekto sa bottom line niya. Pero kung nag-i-expand siya na ganyan at gagawing digital yung kanyang mga transactions, so malaking tulong po dito kay Ani natin. Yun nga lang, hindi maganda yung market conditions, kaya anything na may gain, nag-aalisan na po yung mga traders po natin. So, dahil ganyan, expect, magkakaroon na retest dito sa ating MA9. Pag hindi niya kaya, babalik ka muna dito sa ating MA100. So, normally, pag ganyan na nabubuhusan yung mga traders natin, maraming medyo ayaw pumunta or nagtatampo. So, mangyayari niyan, magkakaroon pa ng konting laglagan ng mga prices bago mag-stabilize po yung kanyang current price. So, nag-expect tayo retest either dito sa MA20 or dito sa ating MA100 na around 7.3 pesos siguro. So, sana mag-hold yan. Kung hindi, magkakaroon ng breakdown ng price itong si Ani. Dahil medyo siguro maraming, kasi kahit ikaw naman, di ba, nabuhusan ka. So, lalabas ka na lang sa kanya kaysa damdamin mo yung malaking red candle na nakikita po natin sa ngayon. So, sana magkaroon siya ng konting rebound kasi exaggerated din naman yung kanyang pagbagsak at medyo malaki din yung dami din yung lumabas dito kay Ani natin. So, support level muna drawingin natin sa kanya kasi medyo hindi po maganda yung sentiment ng market dito kay Ani natin. So, lalo na meron siguro mga nabuhusan dyan. So, mag-aalisan muna yung iba at ayaw din naman natin na nakakakita po tayo ng malaking red candle at red volume. So, as a trader, hindi po natin pinapasok yung mga ganyan na instances po. Okay, so next natin si APX, yung isang mining natin na umakyat nung nakaraan. So, medyo malakas din yung shakeout niya at nagkaroon siya ng isang malaking indecision candle. So, bukas, magkakaroon ng decision factor itong si APX. So, yun na ba yung pinaka-peak ng ating na drawing ng isang araw sa kanya. So, nag-drawing kasi tayo ng trend channel sa kanya. And then, pre-project natin dito sa taas. So, mukhang sakto, no? So, mukhang sinagad siya and then nung mahit yung pinakataas ng ating trading channel, marami na nagkaroon ng profit taking naman sa kanya. So, tingnan natin sa 5 minute, anong nangyari sa kanya. So, nagkaroon din siya ng buhusan, no? So, medyo yung mga nakapag-paakyat ng kayong price, lumabas na, makita mo naman malalaki yung volume dito. So, wala na po ito. So, ito yung mga naiwan po ng mga traders naman natin sa kanya. So, sana bukas, kung magkaroon na retest itong si APX natin dito sa bandang baba. So, ang babantayan mo dito sa ganitong situation is dito sa may support natin na wag po mabibreak yan at babagsak siya ng more than half body ng kanyang
candle naman. So kasi pag yung price bumagsak more than half body, so yung mga may gain dito lalabas na rin siya. So yun yung parang psychology level ng ganon, kaysa magkaroon ng loss yung mga nandito, maglalabasan na rin naman sila. Okay, so nasa overbought, so medyo watch out na rin kasi meron niyang tendency ng profit taking po dito kay APX. So nag-gain pa rin naman siya 0.69%, pero medyo undecided po yung candle natin ngayong araw na ito. Ayan. So tignan mo na maigi yung mga cut loss levels mo, ha, kasi ang dami pong fake out na nangyayari dito sa ating market. So balik tayo sa ating PSEI, and then refresh natin yung ating US indices para makita natin kung ganun pa rin ba yung situation nila. So mukhang okay pa ang US market ulit mamayang gabi. So ayun, wala tayong magawa kundi manood sa US market. So ang magiging isang gauge natin, di ba sabi natin yung EPHE natin. So bukas magpo-post tayo kung anong itsura niya. So halos parehas kasi po ng itsura dito sa ating PSEI na index naman. So medyo tinetemper natin yung expectation natin. So magkakaroon po ng retest most likely sa 5.9 or 5.8 level. At kung nasunod po yung ating Malacanang, yung sinabi ni spokesman Harry Roque, there's a high chance na lumampas tayo ng 85K by kahit isang linggo na lang siya, kasi mukhang 2,000 cases per day ang nadadagdag po dito sa ating mga nadi-detect na coronavirus sa Pilipinas, which is very very bad. Bad sa business and then bad sa health. So no way but mag-retest dito sa bandang baba yung ating PSEI index. Ayan. So hawakan mo muna yung buying power mo kasi ang dami pong fake out na nangyayari dito sa ating market. Okay, so yun lang yung review natin ngayong araw na to. Don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account, at follow mo din ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader at Facebook page na Palaboy Traders naman. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Friday na naman bukas. Salamat po.